Yun yung isa rin sa yun sa pinakamahirap gawin yung hanapin yung sarili. Mm. So, Pinakamahirap yun. Akala ng iba, hokey-pokey siya parang parang Oo. kalokohan lang na line na ginagamit sa mga love story. Di ba? Oo, Teka, nahanap ka ng hanapin mo yung sarili. sarili. Oo. Totoo siya, sobrang totoo siya. Totoo siya, totoo. Lalo na pag tulad kita noon na fit in ka lang ng fit in sa society na lahat ng ginagawa nila, ginagawa mo lang din para lang wala silang masabi sa'yo. Pag nandun ka sa point na yun, mas lalo mong kailangan hanapin sarili mo. Dahil di ka magiging masaya. Welcome sa FMM Podcast, sa isa na namang episode kung saan kami ng tropa ko si Kim, may mga topics kaming pinag-uusapan. Mga topics na hindi normal na pinag-uusapan ng mga millennials. Well, most of millennials. Na kadalasan, kailangan lasing ka pa para mapag-usapan. So, hindi natin kailangan maging lasing para pag-usapan ng mga bagay na to. So, ngayon, pag-usapan namin ay insecurities, self-sabotaging, at self-awareness. So, simulan na sa insecurities. Ako ba? Simulan ko sa insecurities ko. Ang mga insecurities ko, specific na insecurities, isa yung nagsa-standout High school to. Yung pimples ko dati sa high school, sobra. Grabe. Kasi nung high school ako, dami kong tigawa. Tapos tinutokso ako ng... Actually, nagsimula siya, ang tinutokso ng mga tropa ko, tong isang tropa na naunang magkaroon ng pimples. Tapos ako medyo nagkakaroon ako. Tapos habang tinutokso nila yun, ako nasa side, medyo kinakabahan na ako dahil nagkakaroon na ako unti-unti. Parang ako na yung susunod na kakatsawan. Ganun yung inisip ko dati. Tapos yun, nangyari nga, ako na yung, hindi naman pinagdiinan. Pero, alam mo, iba yung impact sa akin kasi nung mga times na yun, na sobrang baba ng self-confidence, ng self-esteem. Mga talagang bumaba yung tingin ko sa sarili ko. Tapos, mga bata pa tayo noon. Ang iniisip ko ngayon sa mga nangangantyaw sa akin dati, hindi pa nila na-develop yung parang level ng empathy para matry unawain yung tao kung ano man yung parang differences niya. Pero understandable yun during those times. Lalo na. Hindi mo rin sila masasisi Ang ano lang siguro sa akin, walang nag-guide sa akin na yun, yung mararanasan ko na yung mga bagay na yun na okay lang ba? O okay lang maranasan mo yun. Kumbaga, walang nagturo sa akin paano i-handle siya. Wala, kay teacher, parent, tropa, wala. Walang nagturo sa akin na mararanasan mo to, hindi porke, kasi dati, ang pakiramdam ko dati, ako lang yung may pimple sa buong magkakapatid. Naisip ko, ano bang klaseng buhay to? Ako lang yung sinumpa ba ako? Kasi dumating na sa point na talagang yun na yung parang doon ako nakikilala sa tigawat ko. Tapos umabot siya hanggang college. Kasi kasalanan ko rin Kasi before pumunta ako ng skin clinic, take ako ng meds, mawawala siya. Tapos pag nawala, maglulusin up ako sa pag-take ng meds, magiging complacent ako, tapos babalik na naman sila. Tapos ito na naman ako, malulungkot ako, mag-imo-imo ako, tapos kakantsawan na naman ako, tapos babalik ulit ako sa skin clinic. Tapos naging paulit-ulit siya, tapos nung college, may isang tumatak talaga na experience. Bago kami pumasok, mayroon kaming tambayan na kainan. Tapos bago ako pumasok, pumunta muna ako doon, tumambay ako saglit. Sabi ng isang tropa, hindi ko babanggit yung pangalan niya. Pero kung nakikilala mo yung sarili mo, okay lang, hindi masama loob sa'yo. Pero ito yung sabi niya. Sabi niya, putong mukha yan, puro tagyawat. Tapos pinagtawanan niya ako sa harap ng ibang tropa. Yung sabi niya, mukha yan, puro tagyawat. Iba yung tama sa akin na, alam mo yun, magsa-start pa lang yung araw ko na papasok ako first subject. Tapos, ganoon agad yung bumungad sa araw ko. Umalis ako dun sa tambayan. Nalimutan ko saan ako pumunta. Baka dumiretso ako ng canteen sa Baste. Naabutan mo yung, nagbasti ka pa? Naabutan mo siya? Nagbaste. 2 years. Wow. 2 years lang. Ayun, baka
doon yata ako tumambay kasi kadalasan doon ako tumatambay pag mag-isa ako eh. Ayun, iba yung feeling. Iba yung feeling na talagang up till this day pag pag nagkakaroon ako ng kasi ngayon nagkakaroon ako pero pakonti-unti na lang kasi naging consistent ako sa meds ko ngayon eh. Dahil din yun sa mindset shift kaya naging consistent ako sa meds. Pero dati sobrang naka-affect siya sa halos lahat ng ginagawa ko sa workout. Actually, kung sa totoo lang, kung hindi ako nagkaroon ng pimples, naging consistent talaga ako sa workout. Pero habang nag-workout ako kasi sa gym, nabuta mo ba yung Gym Republic? Oo. Okay. Yung gym sa taas ng mini-stop sa may Baste. Ayun. Nabot ako yun. Una doon ako nag-gym. Tapos, may salamin sa gym. Tapos tinititigan ko lagi yung sarili ko na insecure ako na baka yung mga kasabay ko sa gym, tinitignan yung tag-out ko. Tapos, baka sa isip nila, ganun din yung iniisip nila na mukha yan, puro tag-out. Kasi tumatak na sa akin eh. Tapos umabot sa point na naglilift ako ng weights tapos napatigil ako. Tapos tinitigan ko yung sarili ko sa salamin. May malaki akong tag-out sa ilong nun eh. Talagang na-depress ako tapos ang ginawa ko, nanggigil ako tapos ginanong ko maigi. Mawala ka na. Mawala ka na. Ay shit, mawala ka na. Sorry, napapamura ako kasi. Hindi, okay lang. Talagang tumatak yung experience na yun eh. Pero, ayun, ganun yung naging experience ko. Tapos, nagtagal, nawala. Yun nga, yung sabi ko, naging inconsistent ako. Tapos, nawala siya ulit. Nag-gym ako sa Gym Republic naman. Tapos, bumabalik ulit siya. Tapos, yun, ulit. Mapatingin ako sa salamin lagi. Tapos, alam mo yun, ako lang, hindi ko talaga alam kung ano yung iniisip ng ibang tao doon. Ako lang talaga yung nag-iisip ng kung ano yung baka isipin nila. Tapos yun yung sumisira sa akin. Kasi pwede namang yung iniisip ko na baka iniisip nito, hindi niya naman pala iniisip na may sinabi si Gary Vee, isa sa mga video niya tungkol doon na ano daw, nung high school siya, yun din, yung zit daw niya parang na-insecure siya. Pero he came to know na yung ibang tao, mas nag-worry sila sa sarili nilang zit para mag-worry sila sa zit ko. So parang ano pala, pare-pareho lang tayo ng iniisip. Pare-pareho lang tayong insecure na ganun yung iniisip natin. Kaya, ano ko, talagang yun yung... Kasi tingin ko ano siya eh, normal siya eh. Human nature ng isang tao maging competitive. So, ang iniisip ng isang tao, pag hindi siya enough, or meron siyang bagay na gusto niya pero hindi niya makuha. Ano yun eh, normal na sa tao maging jealous sa isang bagay. Basta case normal na to, naramdaman ko sobrang jealous ako sa tropa na kahit anong gawin nila sa buhay nila, hindi sila tinitigawat. Na hindi ako nag-yosi ako dati. Pero ang point ko, mas nag-yosi sila. Ang dami kong ginawa hindi ako nag-yosi para lang matesting kung yung ba yung magiging solution sa pimples. Tapos hindi ako nag-yosi, hindi ako nag-inom. Tapos nung nare-realize kong hindi naman pala effective yun, bumabalik na lang ako sa pag-iinom. Ganun. Pero ang point, yun nga, sobrang jealous ako sa tropa na tong taong to, yosi ng yosi, inom ng inom. Wala kang makikitang kahit ano sa mukha niya. Nakakaingit. So, isa yun sa pinakamalaking insecurity sa buhay ko. Ikaw ba? Madami. Kasi... yung kung ano lang yung nag-stand out sa lahat. Nag-stand out sa lahat. Siguro yung weight ko. Although pumayat ako. Mataba ako tapos pumayat. Tapos tumaba ulit tapos pumayat. Cycle lang nangyayari sa buhay ko. Well, anyways, nung bata ako, kasi lumaki ako being compared to, compared with a lot of people. Hindi lang friends, relatives, well, okay lang yun kasi yun yung nag-boost sa akin. Kaso, it took years. It took years to realize na, pala parang
dapat pala hindi ko siya tinake as, parang bash or, parang ne-degrade ako bilang tao. Sana tinake ko lang na lang siya as a challenge. No. Lately ko lang siya, siguro yung times na paalis na ako para mag-join ng military. Doon ko lang na-realize kasi parang nag-flashback sa akin yan kasi yung time na yun parang nasa bahay lang ako, wala akong ginagawa. Nandito na ako sa US eh. So, kahit McDo hindi ako tinanggap. Kahit anong trabaho wala akong hindi ako makakuha. So hindi ka talaga hindi ka agad nag-military? Nag-apply muna ako kung saan. So, sobrang down talaga. Siguro, hindi siya yung darkest days sa buhay ko, pero isa siya. Kasi sobrang sakit nun. Isipin mo, bago ka dito, wala kang friends, wala kang masyadong kausap. Tapos, yun nga, kung ano-ano pa naririnig mo. So, yun na talaga. Parang initcha ko yung sarili ko sa kanyon. Para mag-join na lang sa military. Totoo yun. Kinausap ko yung recruiter ko na sana padala na lang ako kung saan. Well, anyways, going back to the topic. Yun nga, na kina-compare ako sa iba and feeling ko, hindi lang sa weight eh. Kasi ang dami eh. Kasi ang laging sinasabi sa akin, bakit hindi mo gawin to? Bakit hindi mo gawin to? Parang na-discourage akong gumawa ng something para sa sarili ko. Pero daming pumasok sa kaya ako yung taong try ng kung ano-ano eh. Kasi hinahanap ko talaga yung sarili ko. Nung high school active ako, sa choir active ako. Kung saan tinatry ko lang siya siguro for a few months. Tignan ko kung maging okay. Nag-try ako mag-basketball, di rin ako nag-push through kasi hindi talaga ako interested eh. So dumating yung times na sa magda-drums. So doon talaga ako nag-focus. Doon talaga ako tingin ko na naging obsessed ako. Kasi nakipagpustahan ako sa parents ko. Sinabi ko, pag naka 95 ako sa test, kalimutan ko kung anong test yun, science ata. Pag naka 95 ako, perfect. Bibilan mo ako ng drum set. So naka 95 ako noon. Tapos meron pa ako isang pusta eh. Pag mataas yung grade ko, wala akong line of 7 na kahit isa. Tapos 85 pataas lahat. Parang ganun eh. Pero isang grading lang nangyari yun. Tapos bababa na naman grade. Kasi nung grading na yun, meron kang motivation. May motivation. So, nagpabili ata ako ng cymbals nun. So, yung brand new na cymbals. So, yun yung, sana na-realize ko yun nung bata ko na okay lang na ma-insecure. Sana hinanap ko na lang yung mga bagay na pwede kong baguhin sa sarili ko. Imbis na hanap ng kung ano, hanapin ko yung sarili ko. Hanapin ko muna kung ano yung meron ako. Yung kaya kong hawakan at isolve ko muna yan bago ko mag-start sa iba. At the same time, hindi mo siya maiisip sa mga sa ganung age. Yun nga, di ko rin siyang maiisip. Lalo na yung environment natin sa ganung age, hindi siya nakaano in a way na mas lalo kang pinupush pala sa ganung klase ng mindset. Di ba? Walang nagsasabi sa'yo na sa pagdating may part ng buhay mo talaga na ganito yung mararamdaman mo. Compare mo yung sarili mo sa marami na iisipin mo lagi kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Normal maramdaman yun. Walang nagsabi na normal maramdaman yun eh. Alam mo na hindi siya maganda pero walang nagsasabi na normal siyang maramdaman at magiging aware ka sa kanya at doon mo na magagawa ng parang action plan or steps para magkaroon ng solution yung mga nararamdaman mong insecurities. Pero going back, wala akong babaguhin. Siguro gusto kong maranasan lahat yun. Kasi yun yung hanggang ngayon nagpa-flashback pa rin sa akin para as a reminder na yun ako dati para hindi ko na ibalik eh. Kasi yun yung isa sa mga pinakamahirap na patuloy eh, yung hindi mo gawin yung mga wrongdoings mo noon. Lagi ako nagre-reflect eh. Meron ako isang mga
konting minutes sa isang araw para mag-reflect dun sa araw. Ngayong araw na yun. Past. So, yung mga memorable, yung mga tumatak. Mga tumatak. Lagi kong inisip yun kasi nakalimutan ko kung sinong YouTuber yun. Kasi parang sinabi niya na na okay lang na maging bitter ka sa isang bagay. Kasi yun parang nagsiserve siya as a reminder na kung ano ka ngayon dahil doon yung dahilan kung bakit ka bitter ka iba in ka a na way ngayon. na bitter ka sa isang bagay na gusto mong ma-achieve. Oo, pero na-achieve mo na siya ngayon. Okay. Gets ko na. Parang medyo related siya sa naririnig ko kay Ed Milet na yung parang blissful dissatisfaction. Na meron kang gratitude pero at the same time hindi ka satisfied. Na possible daw yun mag-coexist na kasi may mga tao na hindi sila grateful, hindi pa sila satisfied. Possible na pwedeng grateful ka ngayon sa lahat ng meron ka, pero gusto mo pa rin mag-push for more. Yun daw yung parang pinaka-best way na mag-level up. Kasi grateful ka, hindi mo na take for granted yung mga kung anong meron ka. Pero, yun nga, gusto mo pa rin mag-push for more. Pero yung insecurities, parte siya ng buhay. Parte talaga siya ng buhay. Di ka makakatakbo sa insecurities. Kahit tingin ko kahit yung mga mayayaman, yung mga meron pa rin silang insecurities eh. Kasi may mga bagay na hindi sila nagagawa katulad ng mga normal na tao. Kasi parang tingin ko talaga parte siya ng buhay. Parang nagsiserve siya as a reminder na hindi ka perfecto, tao ka lang. Totoo. Magkakamali ka, Tingin ko na lang talaga kung paano nila hinahandle yung insecurities nila. Kasi may mga tao na nagpapalamon sa insecurities eh. Para sa akin, kung meron ako isang bagay na sana natutunan ko, sana meron ako yung step-by-step process paano yung handle yung ganong emotion. Talaga. So, tingin ko the best way to handle insecurities, imbes na nagiging emo ka or saktan mo yung sarili mo, kakaisip. Siguro isipin mo kung ano yung hawak mo ngayon, ano yung pwede mong i-handle. Ano yung pwede mong baguhin. Siguro sa let's say yun nga yung weight ko nung time na yun. Sana nag-isip ako ng way na magkaroon ako ng way na para mag-lose ng weight. Ano ba yung pwede kong simulan? Yun yung bawasan pagkain, mag-workout, or sana nagkaroon ako ng gano'n na step-by-step process na. Kasi tingin ko nung time na yun, hindi ko siya kayang biglayin eh. Hindi katulad ngayon. So, same din sa pimple situation ko. Kasi yun nga, sana may step by step na okay, sige, may tigyawat ka. Anong gagawin mo? Maglulugmok ka lang ba sa kwarto mo? Kasi nagkaroon din ng point dati na pag marami siya, hindi ako lalabas ng bahay, hindi ako attend ng party kahit imbitado ako, ganun. Tapos pag nagkataon, wala akong pimple nung araw na yun, saka ako sasama. Wala talaga eh. Walang nagturo na walang guide na okay, sige, may pimple ka, pero anong kaya mong i-control? Kaya kong ituloy yung workout ko despite may tigawat ako, di ba? Hindi naman ako madi-disabled sa pagbubuhat dahil lang sa tigawat ko. So, kung nalaman ko yung before, kung may nag-push sa akin at nag-guide na okay lang maramdaman mo yan, pero pag sinabi nila na kahit yung mga taong yan may insecurities din yan sila. So tuloy mo lang yung pag-gym mo. Walang kinalaman yan sa pimple mo. So tingin ko sobrang laki ng magiging impact nun. Lalo na nung mga age natin na yun, na susceptible talaga tayo sa parang influence ng iba. Tapos eto, magandang transition na to sa self-sabotage. Yung insecurities, nagiging self-sabotaging siya kapag dun yung focus mo. Sa case ko,
Ayan nga, yung pimples, nag-focus ako doon na ang pangit ng mukha ko, ganyan-ganyan, puro ako tigawat. Na nahinto yung pag-workout ko. Yung social life ko naapektuhan. Dahil siya doon ako nag-focus sa tigawat, which is form of self-sabotage na mag-focus sa negative. Na wala talagang nagturo sa akin na focus sa lahat ng bagay na meron ka at be grateful for that. Una kong natutunan siya kaya alam mo si Nick Vujicic, yung speaker na walang kamay, walang paa. Okay. Kilala ko na. Ayan. Kilala ko na. Una ko May siyang libro narinig. siya, di ba? Unang narinig ko siya high school pero hindi ko alam bakit tinigil ko yung pakikinig sa kanya. Basta yun. Una ko narinig na be grateful kung anong meron ka, pero hindi ako nakinig enough para maapektuhan ako. Naging emotional ako habang pinapanood ko siya nung araw na yun, pero hindi ko tinuloy-tuloy yung panonood ng ganong klase ng videos eh. So, natigil yung influence sa akin ng pagiging grateful. Isa siya sa mga tools para ma-avoid yung self-sabotage, be grateful. Para sa'yo ba? Ano ba ang mga examples para sa'yo, anong naging mga forms ng self-sabotage mo? Parang katulad ng sinabi ko kanina na lumaki ako na kinukumpara sa iba. So parang ang nangyari, kinumpara ko na rin yung sarili ko sa iba. Pag hindi ako enough, yung nakikita ko na hindi ko na-achieve yung nagagawa nila, parang isip ko parang, ano ba ako? So, okay din na nangyari sa akin na hinanap ko talaga yung sarili ko na nag-try ng kung ano-ano eh. Kaya siguro napansin hindi ko sinasabi sa mga classmate ko noon na nakikita nila na nagtatry ako ng kung ano-ano. Nagtry ako. Halos lahat na ng activity ata tinry ko na sa school eh. Pero puro kalokohan. Puro kalokohan kung paano ko siya ginagawa. Kasi talaga hinanap ko yung sarili ko ng mga time na yun. Magandang topic yun. Hinanap yung sarili. Talaga hinanap ko talaga. Siguro napansin din yun ng mga classmate ko kasi lahat ng activity talaga sinalihan ko. Speech choir, nabanggit ba nila choir. Nabanggit nila sa'yo na parang kung saan ka sumasali. Parang gano'n. Oo. May mga nagsabi na rin sa akin. Tingin natin na nasisiraan ako ng bait eh. Pero good kasi yun. ako, Good yun. Pero yun yung isa sa mga trait na proud ako sa sarili ko. Kasi hindi ako natatakot na mag-try ng kung ano. Basta ako laban lang ako. Kahit ako, proud ako sa'yo. Yun yung ibig sabihin. Kasi ang hirap nun to the point na free, meron kang parang freedom na gawin yung kahit na anong gusto mo na mag-try kasi meron kang skill to na hindi, in a way, hindi mo inintindi yung sasabihin ng iba doon sa school. Yun yung ano ko. Hindi naman sa walang hiya ako. Pero walang hiya talaga ako. Pero dumating sa point, na good way. Dumating sa point ng buhay ko na gusto kong hanapin yung kung saan ako talaga, saan ako saan yung place ko sa society. Yung hindi ko nagawa eh. Kasi para sa akin, nag-fit in lang ako talaga. Sa kung anong makita ko na kaya ang dami ko naging tropa dati, sobrang dami. Kaya ngayon tuwing may makikita akong kakilala ko, sinasabi ni Klang, yung girlfriend ko, na para daw akong mayor. Dami ko kakilala. Nagsimula, naging madami yung kakilala ko dahil yun nga, before high school, college, ang ginagawa ko lang, nag-fit in lang ako. So ang dami ko nakilala dahil doon. Ako hindi yun yung ginawa ko. Talaga hinanap ko yung sarili ko. So kung ano talaga tinry ko. Yung ibang ang ginawa ko yun bilang revenge sa mga lagi kasi ako 'di ba kinukumpara. So hinahanap ko yung mga bagay na hindi nila pwede ikumpara. Hindi niya ako. So let's say kinumpara ako. Kunyari kinumpara ako sa iyo. So hahanap ako ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. Ganun yung ginagawa ko. Ayos yun Totoo. Daming, kasi isipin mo, doon sa batch namin, madaming magaling sa ganito, magaling sa ganyan. Hinanap ko yung hindi sila magaling. Gusto ko ako lang. Pero naging maganda siya kasi
in a way negative siya kasi parang 'di ba parang may gusto kang patunayan sa ibang tao. Pero naging positive siya dahil nagkaroon ka ng freedom na mag-try ng kung ano-ano. So magandang ano yun parang ano bang titignan mo yung negative na ano o positive na nagkaroon ka ng freedom na mag-try. Okay yun. Hindi ko na try yun dati. Kasi yun yung skill ko talaga na ano. Ayun. Wala akong skill sa kahit ano. Tingin ko yung number one skill ko. Tuwing may itatry akong bago, ang isip ko lagi, anong iisipin ng tao. Na parang, ito kung may gusto akong gawin, hindi to ilalike ng mga Facebook friends ko. Well, kumbaga may gusto ako i-post, pero dahil iniisip ko baka isipin nila weird ako, hindi ko ipopost. Kahit good yung intention ko. May ginawa ako dati, pero may trabaho na ako nito. So, may level of insecurities pa rin talaga kahit anong age. So, ang ginawa ko dati, gusto ko talagang mag-post ng mga inspiring na posts na mga bagay, na quotes, o kaya ako, yung mga thoughts na naisip ko na maaring makatulong sa ibang tao, na siguro mahaba na ganun. Hindi ko siya ginagawa dahil yun nga, worried ako baka kung ano isipin ng iba. Ang ginawa ko, gumawa ako ng Facebook page na walang nakakaalam na ako yung nagmamanage. Ang ginawa ko, doon ako nagpo-post, tapos sinishare ko siya sa personal page ko para hindi isipin ng tao na ako yung nag-post nun at tingin nila sinishare ko lang. So, ganun kagrabe yung insecurity ko noon. At least ngayon, again, tulad ng sinabi mo kanina, wala akong babaguhin doon. Okay na napagdaanan ko siya. Kasi ngayon, ibang klase na yung, hindi naman wala na akong insecurities. Meron pa rin. Pero iba na yung pag-deal ko sa mga insecurities ko. In a way na tuwing may ipopost ako ngayon, medyo naisip ko pa rin na baka anong isipin nila. Pero nagkakaroon na ako ng subconscious mind na pakailan ba nila? Tapos popost ko na lang. Alam mo yun? Yung nangyari na, ano na rin para sa akin yun nga, wala akong babaguhin. Buti na lang di ko siya naranasan ngayon. Kung naranasan ko siya ngayon, lalo na may family ako, iniisip ko din kung nangyari sa akin yung mga nangyari sa akin in the past. Kung nangyari siya ngayon, tingin ko, mahihirapan ako na turuan yung anak ko kung paano i-handle yung mga ganung emosyon. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam paano. Kasi Natingin ko kaya hindi naturo sa atin kasi yung ibang parents siguro kahit sila mismo hindi rin sila naturuan di ba? So hindi ko rin masisisi parents ko or kahit sino na hindi nila ako naturuan paano mag-handle ng emotion, ano ba yung step by step, kung meron mang step by step process sa pag-handle ng insecurities, self-sabotaging, ano ba ang self-awareness, mga ganon. Kasi nga hindi siya normal na pinag-uusapan. Tapos, transition na sa, yung nga, nabanggit ko yung self-awareness. Wala rin nagturo nun. So, yung nabanggit ko na self-awareness, yung example ko kanina na bago ako mag-post ngayon, nagkakaroon na ako ng parang subconscious mind na pakialam ba nila? Tingin ko parang uri siya ng self-awareness na, ano bang pakialam nila? Maganda naman yung intention ko. Ba't ako magdadalawang isip mag-post? Kumbaga, nasa second thought ko na yung second thoughts ko. Para sa'yo ba? Ano ba yan para sa'yo? Self-awareness, ano siya sa totoo lang topic ko din yun sa sarili ko tingin ko para ma-solve mo yung problema sa sarili mo, dapat may self-awareness ka. So, self-aware ka na yung mga flaws mo, aware ka na yung mga bagay na hindi mo kayang i-solve. Tsaka aware ka din dapat sa mga bagay na hindi mo talaga mababago. Dapat i-accept man. Doon na yun papasok yung topic na acceptance. Kasi kung hindi ka self-aware sa mga bagay na dapat self-aware ka, so let's say di ka aware sa sa health mo. Example yung weight loss journey mo. Example. So, dapat aware ako nun pero walang action Pero tingin ko yung self-awareness step siya. Kumbaga siya yung step 1 paano mo ma-solve yung problema sa sarili mo.
Yun para sa akin yung self-awareness. Sana hindi... Kasi lahat tayo may self-awareness eh. Kasi nade-distinguish natin lahat ng insecurities natin, di ba? So, self-awareness siya. Nasa kung ano yung next step mo after mo siya i-identify, di ba? Mm. Pero may tao rin na tinatanggi yung insecurities nila na pag sinabi nila na parang, uy pre, parang napapansin ko parang ang dali mo magselos. Ganun. So, hindi ah. Hindi ako magselos. So, mas lalo mong tanggihin, mas lalo kang lalamunin kasi inaalis mo yung sense of self-awareness dun sa insecurity na yun na meron ka talaga pero ay mo tanggapin na meron ka na. Kasi para sa akin naman self-awareness is the parang ability to call yourself out. Siguro either on your bad behavior, bad mindset, mga ganun. Siguro nagpo-procrastinate ka, siguro habang nag-work, nadadampot mo yung cellphone mo na actually gawain ko yun. Pero nagkakaroon ako ng sense of self-awareness na ano ba to? Dinadampot ko na naman yung cellphone ko, magpo-procrastinate na naman ako. Ang tendency ko, after ko kunin, ilalayo ko siya sa akin para mag-focus ako sa work ko. So, isa yun sa example ko ng self-awareness. Sa mindset naman, siguro pagdating sa workout ko, pag nararamdaman ko na tinatamad ako, nagkakaroon ako ng self-awareness na, ayan ka na naman, babalik ka na naman, basta kung ano ka dati. Yung self-awareness ko sa sarili ko na, sure ka ba, babalik ka sa kung ano ka dati? Na hindi organized yung buhay, gigising ka lang kung anong oras ka magising. Masaya ka ba dun? Tinatanong ko yung sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, masaya ka ba dun? Ang sagot ko, hindi, syempre. Gusto ko mag-stick sa kung ano yung routine ko na mas feel ko na alive ako. So kahit tinatamad ako mag-exercise, mag-workout, ginagawa ko pa rin siya kasi nagawa ko na siya. Natapos ko na siya. So may nagawa na ako para sa health ko. Parang yung focus ko, pwede ko na ilan sa ibang bagay. So ang sarap para sa akin, ang sarap ng feeling na yun, na hindi ko na wina-worry yung sarili ko na hindi pa ako nag-workout, 3:00 na ng hapon. Mamaya na nga lang gabi. So ayun, para sa akin ganun ko ginagamit yung self-awareness. Anong take mo doon? Yung self-awareness, di talaga siya yung nagsosolve sa problem. Kasi pwede kang aware ka sa isang bagay pero di mo naman siya tinutuunan ng pansin. Kasi nangyari sa akin yun di ba nung bata ako, so talagang sobrang taba ko. Aware ako, syempre. Aware ako na mataba ako, pero hindi ko hinanapan ng solusyon. Meron ding merong taong take ng action, pero hindi nila binibigyan ng self-awareness, kumbaga kung ano ba talaga yung gusto nilang ma-achieve, mga ganun. Ako, nag-guess mo ba? Oo. Kumbaga, yung nanay ko may expectation sa akin. Take ako ng take ng action dun sa kung ano yung in-expect niya mula sa akin. Pero never ko binigyan ng self-awareness yung kung ano ba talaga yung gusto ko maging. Yun. Nag-click ba sa'yo? Oo, nag-click sa akin. Kasi kasi pero hindi ko naman sinasabi na naging ganun yung nanay ko. Ginawa ko na example. Pero sige. Kasi nung yun nga yung let's say nasa teenager ako noon na so aware ako sa isang bagay pero ang lagi kong iniisip importante ba yun? Kasi parang ang focus ko noon hanapin ko talaga kung saan ako magaling. Baka talaga mag-isip nun, no? Kasi ako lately ko lang na-realize yung mga ganyang mag-iisip. Wala akong ganyan dati. Talagang kasi ewan ko ilang taon ako noon, sobrang depressed ako. Na parang kinumpara ko kasi yun nga lumaki ako kinumpara sa iba. So kinumpara mo na rin bakit sila ganyan? Meron silang parang meron na silang place sa society. Parang ako wala parang parang kasi nagagawa nilang magkumpara, iniisip mo sila parang meron na silang place sa society kasi nagagawa nilang mangumpara ng tao. Ganun ba? Oo. So dumating sa point na magta-try na lang na ako na magta-try. Hanggang mahanap ko yung sarili ko. Pero parang little do you know na kahit sila pala mismo, up till now, hindi rin talaga nila alam ano ba talaga dapat nilang ginagawa sa buhay nila. Kasi hindi nila nagawa yung
nagawa mong gawin eh, which is mag-try ng kung ano-ano para mahanap talaga yung sarili mo. Ang ginagawa lang talaga nila is bigyan ng pansin lahat ng negative na nakikita nila sa'yo. When in reality, never nilang tinignan yung negative sa sarili nila. Yun yung isa rin sa pinakamahirap gawin yung hanapin yung sarili. Pinakamahirap yun. Akala ng iba hokey-pokey siya eh. Parang parang ano bang magandang term doon? Parang kalokohan lang na line na ginagamit sa mga love story, di ba? Teka, nahanapin ko na sarili. Totoo siya, sobrang totoo siya. Totoo siya, totoo. Lalo na pag tulad kita noon na fit in ka lang ng fit in sa society na lahat ng ginagawa nila, ginagawa mo lang din para lang wala silang masabi sa'yo. Sobrang, pag nandun ka sa point na yun, mas lalo mong kailangan hanapin sarili mo. Dahil di ka magiging masaya. Facts din to So, siguro marirealize din to ng mga classmate ko. Di ko siya kasi talaga sinashare. Pag yung isang tao sa amin, magaling siya sa isang game, di ko nilalaro yung game. Kasi yung mangyayari nun, kukumpara ako sa kanya. So, naglalaro ako ng ibang game. So, katulad noon na meron classmate na magaling siya sa StarCraft, di ba? Nag-ibang game ang nilalaro ko noon. Battle Realms. Yun ang battle na nilalaro ko. Iba. So, tingin ko okay din siya eh. Looking back na ngayon, okay din eh. Kasi talagang hinanap ko yung sarili ko. Nag-try ng kung ano-ano. So hanggang kung saan ako ngayon. Tingin ko ngayon, nahanap ko na talaga yung sarili ko. Kung saan ako magaling. Di ko sinasabi na magaling ako. Pero in a way, na-enjoy ko siya eh. Sobrang na-enjoy ko yung ginagawa ko ngayon. Alam mong nasa right path ka. Nagugulat na lang din yung asawa ko. Di ko na mamalayan yung oras. Iba pag ganun yung feeling. As in, yung trabaho ko, parang laro na siya eh. Umabot ako ng 7 p.m. So nag-work ako from 7 p.m. to 7 p.m. Walang reklamo yun. Kakain ako sa desk ko. Para sa akin, yan yung success, bro. Hindi pera, hindi ano. Yan yung success. Kasi di mo naman malayan eh na tumatakbo yung oras. Ibang tao, kabaliktaran yan ng ginagawa ng karamihan na pupunta sa corporate job. Kasi syempre kailangan pera. Naunawa naman natin kung bakit sila nandun. Pero alam mo yun, opposite sila. Kabaliktaran mo sila. Actually, ako, kabaliktaran ka namin, isa ako sa kanila eh. Kasi aminin ko, hindi ko pa nakahanap yung ganun ko. Pero ang ginagawa namin, tinitignan namin yung oras para mag-uwi na. Tinitignan when sa situation mo, hindi mo napapansin yung oras kasi feeling mo hindi ka nag-work. Which is yun talaga yung best feeling. Yun yung the best sa akin ngayon na parang, kaya nga medyo naiwanan ko din yung health ko eh. Kasi as in buong araw, nakaupo lang ako. Yun yung bad side doon na need mo i-acknowledge at gawa ng paraan. So ngayon, structured talaga ako na kunyari, lagi ko ni-schedule lahat. Kahit yung mga meetings ko, pati yung mga daily calls ko sa mga customer. Structured yun. So, in-apply ko din siya sa workout. So, sa umaga cardio, tapos sa hapon, weights. So far, na siya, 1 month na. Tingin ko naman naglulus ako eh. Kasi medyo lumuluwag na yung damit ko. Pero, tingin ko kaya, pangatlong best ko na to, mag-try mag-lose na ko eh. Kaya nga, you can do it once, you can do it again. Oo. Hindi ka na nagpo-focus sa negative na, bayan, tumataba na naman ako, mga ganun. Which is yung kadalasan ng mindset ng karamihan, lalo na yung mga nakikita kong sa Facebook, mga tropa, mga friend ko sa Facebook, napapansin nila na lumulobo na naman ako, ganyan-ganyan. Pero ang pinagkaiba nila, nagpo-focus lang sila doon. Tapos, in a way na hindi sila nagte-take ng action na focus ka lang, tumataba ako, lumulobo ako, ganyan. Wala, paulit-ulit lang na tapos ginagawa nilang katatawanan kaya mas lalo silang hindi nagte-take action dahil pag ginawa mong parang joke lang yung isang bagay, nanonormalize siya, tapos nagiging okay siya in a way. Okay lang siya in a way. So, yun lang. Parang rant lang. Feeling ko yung weight loss.
Hindi siya dapat ang achievement mo, hindi yung weight mo, hindi talaga. Health, bro, health. Yung health talaga. Health mo long term. Oo, yun long term. So dapat yun yung achievement mo eh. Sana yun yung iniisip ng iba, hindi yung sa physical appearance. Kasi na pag may na-reach ka ng target weight mo na nabawasan ka ng 30 pounds, babalik ka na ulit sa kung yung mga kinakain mo dati. Kung ginawa mo yon, isipin mo, edi babalik ka na naman sa kung yung nararamdaman mo dati na taba-taba ako, ganyan. Mm-hmm. Tingin ko yun talaga yung dapat na iniisip ng iba. Oo, agree ako dun. Kaya, yun na rin yung iniisip ko ngayon para maging consistent sa workout. Kasi, nire-remind ko rin yung sarili ko na gusto mo ba talagang bumalik sa kung nakadati. Yun yung parang pinaka-powerful question ko sa sarili ko tuwing tinatamad akong mag-exercise. Parang, gusto mo ba talaga maramdaman yung mga nararamdaman mo dati? Isa yun sa di ko mag-get sa iba kung bakit masyado silang nakafocus sa physical appearance nila. Pero, dapat ang achievement yung health talaga eh. Ewan ko, siguro nandun ako sa punto na ng buhay ko. Kahit noon pa rin naman wala akong pakialam kung ano yung tsura ko. Kasi ako lang. Health lang kasi, ito question, bakit ka concerned sa health mo? Kasi nakita ko sa ibang tao kasi 'di ba, yun nga yung ugali ko lang kinukumpara yung sarili ko. Nakikita ko sa ibang tao na once na dumating na sila sa certain age, may mga bagay na silang hindi magawa. Kasi naniniwala ako dun sa kasabihan yung living your life to the fullest. Kaya ako nagpupursige ng hindi ko ma-explain sa asawa ko noon na lagi niya ako nakikita nag-aaral. Lagi niya ako nakikita sub talaga sa computer. Kasi gusto kong i-push na yung sarili ko for the next 5 years. Tingin ko yun yung isa sa mga problema na as a parent ma-solve mo. Paano ka magiging yung attendance mo sa mga bagay-bagay, yung mga kunyari may mga events sa school ng mga anak mo. Paano ka makaka-attend? Kasi pag may work ka, hindi ka makaka-attend sa ganun eh. Pero looking back, big deal yun eh. Big deal yun eh sa bata. So, gusto ko yun yung definition ko ng living life to the fullest. As in yung meron kang freedom sa lahat ng bagay. Yeah, yung freedom na makapag-attend sa basketball game ng anak mo, mga ganun, di ba? Ang pinaka-naalala ko yung sa point mo, yung laging sinasabi ng isang client namin na pwede kang maging milyonaryo, maging sobrang rich, lahat ng wealth sa mundo na sa'yo, pero failure ka pa rin. Mangyayari yung kapag, rich ka, pero di ka kilala ng anak mo. Never kang nasa bahay, lagi ka lang nasa work. Kaya nga, parang ngayon ko lang din na-realize na napabayaan ko yung health ko. So, tingin ko ibabalance out ko na siya ngayon. So, meron pa rin time na, para sa sarili ko, syempre kasi part yun ng mental health naman eh. So, magkaroon ako ng time para sa, sa mental health, pati sa physically, basta physically, mentally, spiritually, tsaka emotion. Basta lahat. Pero sa point mo na yung para sa'yo yung living life to the fullest, na sub-sub ka sa pag-aaral, mga ganun. Anong take mo sa mga... Kasi kadalasan pag may nakakapansin sa atin na ganun yung ginagawa natin, may tao na although maganda yung intention niya, sasabihin niya sa'yo na, uy, magpahinga ka naman, masyado ka ng dyan. Kumbaga, pag sinunod mo siya na, nga no, kanina pa ako nag-aaral, kailangan ko mag-break dahil may nagsabi sa'yo na magpahinga ka naman. Nasira yung momentum mo. Pero yun nga, maganda yung intention nila pero medyo hindi siya aligned sa gusto mong gawin, which is yun nga, yung live life to the fullest para sa'yo. Anong masasabi mo doon? Kasi nangyayari na sa akin yun eh. Dami na nagsabi sa akin na mag-rest naman ako, na parang, huwag muna ako mag-enroll. Mag-relax muna ako kasi sabi nila to live life naman. Ang sa akin naman,
di ako yung tao na I will live in the moment type of deal eh. Thinking, para sa akin, siguro opinion ko lang din to. I'd rather work now and then, and chill later. Kasi parang ayoko nung gusto ko yung consistent eh. Kung gusto ko mag-chill, talaga mag-chill talaga ako. Wala akong gagawin. Hindi dahil entitled ka na mag-chill ka dahil may nagawa ka ng amount of work. Ewan ko, siguro ako lang din. Pero, kasi yun yung opinion ko sa bagay-bagay. Guilty ako sa ganun. Kumbaga sa workout ko na, 5 araw ka na nag-workout, mag-break ka naman. Magpahinga ka naman. Siguro yung rest, applicable siya sa muscles. Ewan ko ba? Iba na yung ibang usapan na yun eh. Ibang usapan na yun. I-allow mo mag-rest yung muscle mo, ibang usapan na yun. Pero yung to the point na 6 na oras na ako nag-work. Tapos, parang, ako, in a great flow na talagang feeling ko ang productive ko. Tapos, biglang may papasok na tao na, uy, mag-break ka naman. Kanya ka pa nagtrabaho. Nakakasira siya ng momentum. Pero at the same time, ako accountable pa rin naman ako dun kung susundin ko ba yung sinabi niya na mag-break nga ako o tutuloy ko lang regardless ako anong isipin nila. Kasi magandang example yung pag nababansagan kang nagsusunog ka na ng kilay na parang nerd naman. So, hindi ako nakikinig sa ganun. Yun talaga yung hinahangaan ko yun sa'yo na skill yun eh. Skill yun. Na napakaganda na meron ka sa murang edad na nagkaroon ka ng ganung skill. Advantage mo yun sa lahat ng tao. Tingin ko na yun eh. Nangyari yun dahil sa situation ko din eh. Yung nakumpara. Dumating sa point na I just had enough. Anong perspective mo nun? Talagang gusto mo lang may ipamukha ka sa kanila or gusto mo lang talagang... yun. Yun din yung mali eh. Kasi parang yun ang iniisip ko. Kasi tingin ko bad intention leads to bad things talaga. Yeah. Pero at least nagawa mo siya before with the bad intention. Pero looking at it now, meron ka ng... nakikita mo na ngayon yung magandang nun. Yun yung perspective. Yun yung naging topic ko kanina bagay. Nag-vlog ako ng bagay. Perspective. Ang laking bagay ng perspective ng pananaw mo sa mga bagay-bagay. Half empty ka ba? Half empty person ka ba or half full na person?